Hey yo, what's up? It's me again, I'm back sa Stop TV channel po. So, kumusta Cubs? Kumusta ang araw natin? Siya nga pala guys, pinag-out kami ng maga. Wala kaming overtime yan. Tama, wala kaming overtime yun. Himala nga nagtaka nga kami, akala namin may lagnat yung amo namin, yung sadyang nim namin. Usually kasi kapag ganitong araw, Lunes, hataw kami. Pag araw ng Monday, lagi hindi kami nakakapag-out ng maga. More on nag-out kami 8:30 to 9 o'clock ng gabi. So, hindi namin alam kung ano yung nakain niya. So by the way guys, pag-usapan pala natin, may ibabahagi naman ako sa inyo, may share na naman si Kabulo sa inyo ng aral lalong-lalo na yung mga nangangarap na makarating dito po sa South Korea. Pero bago natin umpisahan yan, alam mo ba, Kahit hindi ka nakapagtapos, wala kang mabigating experience sa trabaho, pwede kang makapunta ng Korea. pero merong kondisyon. So yan ang pag-uusapan natin, yan tatalakayan natin sa video to. Pero siyempre gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang nalalaman ko rito patungkol po sa overtime. Di rin naman po lingid sa karamihan na marami nagrereklamo ngayon ng mga baguhan na bagong dating sa naabutan na company. Bukod sa mahirap yung trabaho, wala silang ideya, kagaya ng previous na vlog ko, na video ko na in-upload ko, pag-usapan natin ngayon yung overtime. Maraming nagrereklamo sa usaping overtime. Marami rin nagrereklamo kapag puno ng overtime. Yung iba naman nagrereklamo walang overtime. Diba ang gulo? So dito pag-usapan natin, bilang isang EPS factory worker dito sa South Korea, talagang maraming mga kababayan natin talaga na naaabutan nila yung company nila mahina during summer. So may mga kababayan naman tayo na naaabutan malakas during summer. So magkakaiba yan. More on kasi ng mga factory dito, hindi naman po ito malalaking kumpanya base sa nalalaman nyo. So maraming mga stakeholder ang nagmamay-ari. Pero mali po kayo. More on ng mga factory dito sa South Korea, family business lamang po. Kagaya ng factory namin. Kaya naman talaga, yung expectation nyo minsan, iba o taliwas sa in-expect nyo pagdating nyo rito. Kaya naman yung iba, pagdating nila rito, as in wala silang trabaho. Minsan, isang beses lamang sila pumasok sa isang linggo. O di kaya naman hinahanapan sila ng amo nila upang makapag-sideline, makapag-part-time sa mga ibang company, which is illegal po yun, bawal na bawal po yun. Kaya sugal po talaga. Actually guys, meron kaming kaibigan dito ni Kenneth, tiga Batangas, Laurel din, kababayan niya. Yung napatakan niya, naabutan niya na company, talagang napakahina. Minsan nga daw ang pinakamababang sinahod niya rito, 200,000 won. Tama, 200,000 won. Ang pinakamalaki daw po is 2,200,000 yata. Isang beses lang po. Talagang sa kagaya ng EPS, yung basic talaga rito, 2 million plus na. So, ibig sabihin, yung 2 million na yun, mag-isang taon na siya rito, doon pa lamang niya nahawakan o naranasan na sumahod ng mahigit 2 million. So, the rest, wala na daw. 1.8, 1.7. Kumbaga sa below minimum siya na kinikita o sinasahod niya sa isang buwan. So, meaning to say, mahina talaga ang company niya. Kaya naghahanap sila ng ibang company na malilipatan. Sa madaling salita, gusto nila magpa-release. So, kinausap nila yung amo nila, gusto nilang lumipat, pumayag naman yung amo nila. Pero, may kondisyon. Ang sabi niya, hintayin muna dumating yung bagong mga EPS na kukunin nila at dadating next month, August. Diba? So, yan yung kasunduhan nila. So, sa mga nandito na, o papunta na rito, baka magulat kayo, baka yung in-expect nyo pagdating nyo rito, ganun kalaki kagad yung kikitain nyo, mag-isip-isip muna kayo. And then, number 2, may mga company naman na katulad namin, na sobrang hataw kapag summer. Lalo-lalo na kami, Busan, Bakalan. So, minsan, kahit linggo, pinapasukan namin straight yan ng 4 na buwan. Minsan, papasok kami ng 6:30, lalabas kami ng alas 9 ng gabi. Imagine nyo yun, diretso po yun. Ganun po katindi. Yung init na nararamdaman namin, imaginein mo yung sarili mo nasa microwave ka. Ganun po kainit. Kasi mainit na yung weather, yung temperature sa labas, at dodoblin at sasamahan pa ng init ng apoy na nagbabaga na binubuhos namin. Dahil nagluluto kami ng tanso, nagluluto kami ng aluminum. Imagine nyo yun, sobrang init. At ang temperature nun, 1,000 degree, 1,250 degree Fahrenheit. So napakahinit nun. Para kang niluluto talaga. Mas mahinit pa paglabas mo, para kang nasa sauna. Talagang naliligo ka ng pawis. Kaya naman kami,
umaga pa lang, papasok pa lang kami sa trabaho, ang amoy namin para na kaming kakaut lang sa trabaho. Dahil umaga pa lang, naliligo na kami ng pawis. Ganun po katindi yung klase ng trabaho namin. Kaya yung mga walang ideya ng bagong dating dito sa South Korea, baka magulat po kayo. Ano? So ngayon pa lang, nire-remind ko na kayo, ina-update ko na kayo, na pagdating nyo rito, magkakaiba po ang patakaran, magkakaiba po ang rules dito sa South Korea. Para maging aware kayo na magkakaiba ang hataw ng mga factory dito, mga company. May mahina sa summer, may malakas naman sa iba. May malakas sa winter, mahina naman sa iba. Seasonal po yung trabaho rito. At more on, puro family business lamang po. Kaya minsan talaga, ang mga trabahante, 5, 8, 10, ganyan lang. Taliwas po sa mga nakikita nyo na napapanood natin na nababalitaan nyo na dito sa South Korea, puro mga naglalaki ang kumpanya. Ang pinakamalaking kampanya po dito yung mga Samsung, Hyundai, yan po, yung mga pagawaan ng spare parts ng mga sasakyan. Konti lang na trabahador dito sa South Korea is iisa. Kung kilala nyo si Just for Fun TV, isa lang siya na EPS doon na nagtatrabaho kasama ang kanyang sadyang name. Karamihan ng mga kampanya rito, almost 70%, ganun po yung kanilang nakasanayan talaga. Kaya naman yung mga kababayan natin dito, sa unang araw pa lang, napaka-importante yung mata at tanong at tenga. Yan po yung pinaka-importante. Hindi lahat na nakikita yun. At hindi rin naman na bawat naririnig yun. So, kailangan mo magtanong. Hindi bali makulitan ka ng ilang beses. Magtanong ka kung hindi mo alam. Mas maganda na yun kaysa magpanggap kang alam mo, pero hindi mo naman pala alam. Mangyayari nun, baka magkaroon ng hindi inaasahang trahedya o aksidente. Yan po ang karamihan na nangyayari dito. Para lang amang magpakitang gilas, magpakita o magpanggap na nalalaman mo kahit na hindi, ay niloloko mo lang ang sarili mo. Huwag kang mahiyang magtanong kahit makulitan pa yung mga taong pinagtatanungin mo. Ang importante, tama ang ginagawa mo. Kasi dito, talagang hindi ka nila tuturuan ng asin talagang magbuhat sa ano. Sasabihin lang nila sa'yo, i-instructionan ka lang nila. Pagkatapos ng ilang araw, pinakamatagal na siguro yung isang linggo, ikaw na mag-isa ang gagawa nun. Lalo na sa mga press machine, lalo na sa mga daming mga pinipindot-pindot na mga sensor na pumapasok sa isang conveyor, napakadelikado po nun. Kaya I advise ko sa inyo na talagang magtanong kayo kung hindi nyo naiintindihan. Dahil dito talaga minsan, once na pagdating mo pa lang sa South Korea, sa factory nyo, galing ng training center, minsan may mga APS na pinag-i-start na kagad. Hindi pa nila binigyan ng pahinga. Basically, ang mga Koreano rito, ang turing nila sa atin dito, alipin. Masakit man sa tenga, pero kailangan natin tanggapin. Yan talaga tayo rito. Parang, ang dating sa kanila, parang nabili nila tayo. Yan po yung katotohanan na kailangan natin tanggapin dito. Masakit man isipin talaga, tayo ang dumayo dito. Tayo ang mag-adjust, hindi sila. Marami mga kababayan natin na pilit, hindi maintindihan yung bagay na yon. Alam naman ng isang Pilipino, napaka-emotional natin, konting sigaw, konting mura, dinaramdam natin yan, ang tagal bago mawala yon. Kung ganun yung klase ng pagkatao mo, hindi ka makakapag-survive dito. So, ngayon pa lang, habang nasa Pilipinas ka pa lang, i-practice mo na, sanayin mo na yung sarili mo sa ganung bagay upang magtagumpay ka rito sa South Korea. Ang bagay na pinakamaganda lang dito, sahod lang talaga. Mas maganda ang Pilipinas kaysa sa South Korea. Lagi niyong tatandaan yan. Walang masyadong magandang tanawin pasyalan nila rito. Walang sinabi, walang binatbat ang pasyalan sa tourist spot sa Pilipinas. Kaya naman dito, habang nandito kayo, mag-ipon kayo ng mabuti. Pera talaga ang pinaka-importante. Yung sigaw, yung pagod, yung mura, yung hirap ng trabaho, lahat yan mawawala pag nahawakan mo yung sahod mo. Magtiwala ka lang dito, maniwala ka lang sa sarili mo, makakaya mo. Lahat ng bagay may mga kondisyon. Hindi pwedeng puro na lang papabor sa'yo yung mga bagay-bagay na umaayon dapat sa mga plano mo. Maraming mga plano tayo na inisip, ginawa ng ilang buwan o taon, pero nung dumating yung araw na yun, iba ang nangyari. Minsan kung ano yung mga plano natin na pinaplano, pag dumating yung araw na yun, mas maganda ang mangyayari, pero yung pinlano natin, hindi nangyari. Lagi yung tatandaan, lagi yan. Kaya pag nandito na kayo, expect the worst. Huwag kang mag-expect ng kahit na ano. Lagi mong tatandaan, walang sino man na superhero, Batman o sino pa yung Superman na tutulong sa'yo
sa oras ng kailangan na kailangan mo. Dahil malayo tayo sa pamilya natin, tatayo tayo dito sa sariling paa. Dito tayo mamumulat, lagi ko sinasabi sa inyo. Kaya yung mga hindi sanay maging independent sa buhay, kailangan mag-isip-isip na po kayo kung talagang itutuloy nyo pa yung pagpunta po nyo rito. Kasi napakalayo talaga. Yung peace of mind natin, minsan talaga madaling maagaw ng iba eh. Madaling masira yung mood natin. Kaya naman wag nating hayahan dumating yung point na yun sa buhay natin. So yun lang ang may share ko ngayon sa araw na to. Nakagawa tayo dahil nga wala kaming overtime ngayon, nakapag-share na naman tayo ngayon. So lagi nyo lang tatandaan, anumang bagay ang pinaplano natin, suntok sa buwan man yan, pero walang imposible sa mundo. Sasabihin ko sa inyo. Kagaya ko, dating gasoline boy, dating tricycle driver, pinagtawanan, minaliit, diniscriminate, hinusgahan. So ngayon, yung dating ako ang nakikiusap, ngayon ako na inuutangan. Yung dating tinatawanan, ako na ngayon ang tinataguan. Yung dating niyuyukuan, sila na ngayon na hindi makatingin ng diretso sa akin. Kasi, binago ko yung tingin ng mga tao sa akin. Aminin natin at sa hindi, ang tao, nire-respeto ka base kung ano yung narating o naabot mo sa buhay. Lagi yung tatandaan yan. Ngayon, hindi na uso ngayon yung pag wala kang pera, okay lang, di ba? Nandiyan naman yung pamilya mo, makakapag-survive ka naman. Ngayon, hindi na. Pag wala kang pera, wala ka rin pakinabang, wala silang pakialam sa'yo. Yan ang lagi yung tatandaan. Be the best version of yourself. Kung nakaya ng iba, kaya mo rin yan. Huwag kang mawala ng pag-asa, tol. Matatalo ka lang sa buhay kapag isinuko mo na yung mga pangarap. Lagi mo yan tatandaan. So, paano? That's it. So, see you again on my next video. It's me again, Christoph TV channel. Buhay abroad ko dito sa bansang South Korea. Annyeonghaseyo.